Ang puno ng balete ng Barangay Libero. Sa pinakatagong sulok ng Barangay Libero, may isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Isang madilim at nakakatindig balahibong bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang isang napakalaking puno ng balete. Ang punong ito ay hindi karaniwan. Ang mga ugat nito ay tila buhay na gumagapang sa lupa at ang mga sanga ay nakabitin na parang mga kamay ng kaluluwang nagpapahirap. Sa araw, nakatayo ito na parang isang bantay ng kasaysayan. Ngunit sa pagsapit ng dilim, tila sinasakop nito ang buong paligid sa malamig na takot. Sabi ng mga matatanda, sa ilalim ng punong ito nananahan ang isang nilalang na tinatawag nilang alamat ng dilim. Isang espiritu ng isang dating makasalanan. Isinumpa at nakulong sa puno dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Ang mga nagsasabi ng wala naman yan ay kadalasang pinagbabayaran ang kanilang pagdududa. Marami na ang naging biktima ng punong ito. May mga driver na nawawala ng kontrol ng kanilang sasakyan kahit tuwid naman ang daan. May mga bata na hindi na muling natagpuan matapos maglaro malapit sa puno. At may mga naglalakad sa gabi na nawawala na parang bula. Iniwang nagtataka ang buong baryo. Dahil dito, unti-unting nabalot ng matinding takot ang Barangay Libero. Kapag sumasapit na ang gabi, maririnig ang malulungkot at malalim na alulong ng mga aso sa malalayong bahay. Kasabay nito ang pagaspas ng hangin sa mga kakahuyan na parang may kung anong hindi nakikitang presensya ang dumaraan. Hindi lang basta hangin, kundi isang bulong ng babala sa mga naninirahan. Sa takot, maraming pamilya ang nagpasya ng lisanin ang kanilang mga tahanan. Yung iba nag-impake ng kanilang mga gamit sa isang gabi lamang. Iniwan ang kanilang mga lupain, bahay at alaala. Hindi sila nagpaalam. Hindi dahil sa pagmamadali kundi dahil sa kaba na baka pag nakita sila ng nilalang sa gabi ng kanilang pag-alis, ay hindi na sila makalalayo pa. Sa kabila ng lumalaking takot, isang lalaki ang tumayo laban sa kadiliman. Ito ay si Father Dino, ang kilalang pari ng Karatig Bayan. Hindi siya natakot sa mga kwento. Hindi siya naniwala na kayang paandarin ng kasamaan ang buhay ng mga tao, kaya't nagpasya siyang basbasan ang puno upang wakasan ang sumpa. Dala ang kanyang rosaryo, banal na tubig at krus. Lumapit si Father Dino sa puno ng balete isang gabi ng Biyernes. Walang sumama sa kanya, kahit ang pinakamatatapang sa baryo ay natakot. Sinalubong siya ng malamig na hangin at isang katahimikan parang humihinga sa dilim. Nagsimula siyang magdasal. Ngunit habang tumatagal, tila may sumasagabal sa kanyang mga salita. Bumibigat ang hangin, umiikot sa paligid niya, at ang puno ay tila nabubuhay. Ang mga ugat ay gumagalaw at ang mga sanga ay pumapagaspas na parang may sariling isip. Hindi nagpatinag si Father Dino. Pinilit niyang tapusin ang kanyang ritual. Itinaas niya ang krus at malakas na idineklarang sa ngalan ng Diyos, linisin niyo ang lugar na ito. Ngunit isang malupit na puwersa ang sumalpok sa kanya. Ang kanyang katawan ay tinahilampas ng hindi nakikitang mga kamay. Napaluhod siya, hindi sa pananampalataya kundi sa matinding sakit. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay sa paanan ng puno. Ang kanyang katawan ay puno ng latay, sugat at marka ng karahasan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Walang hayop o tao na makagagawa noon at walang nakasaksi kundi ang matandang puno. Mula noon, lumala pa ang takot sa Barangay Libero. Hindi na lamang mga alulong ng aso ang naririnig kundi pati mga bulong sa hangin, mga yapak sa paligid ng bahay at mga aninong dumaraan sa labas ng bintana. Sinasabing sa ngayon sa bawat pagdapo ng dilim,
naroon pa rin ang alamat na sinasabi. Mas mabangis, mas galit, at may bagong kasama sa kanyang walang hanggang paglalakbay. Ang kaluluwa ni Father Dino na ngayon ay parte na rin ng kasaysayan ng puno ng balete sa Barangay Libero. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa lugar na iyon at marinig mo ang pagaspas ng hangin o ang malungkot na alulong ng mga aso, huwag kang lilingon, huwag kang titigil. Tumakbo ka dahil baka hindi ka na muling makauwi. Subscribe na para sa mas maraming kwentong Pinoy.